Hi guys! Welcome! Welcome po sa Bini Josie's Vlog. Kung nasaan man po kayo sa parte ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Today po, medyo naiiba po ang ating vlog muna, medyo kwentuhan time muna. Kasi 2 Saturdays na po, 2 consecutive Saturdays na po na hindi kami nakapunta sa market kasi laging umuulan pag Sabado. Namimiss ko na ang magprito-prito, namimiss ko na magtinda. Ayun, so, kwento po muna tayo. Gusto ko lang po maikwento kung paano po kami nag-umpisa kasi medyo ma-controversial po siya. Nung nag-umpisa pa po kami, siguro that was like more than 2 years ago. Nag-umpisa po kasi akong mag-vlog sa kabilang market ng food tasting, and then nag-flea market din po kami. Kung mabalikan nyo lang po sana yung mga lumang video ko po. Nag-vlog po ako una sa market dito malapit sa amin, pero medyo mahina sa customer. Doon ako unang nag-vlog. Ngayon, nag-try din po kami nagtinda doon ng Filipino food, pero hindi pa organized sa isip ko noon kung ano ititinda ko. Kasi naglagay ako ng pansit, ng kwek-kwek, ng chicharon, o kung ano-ano. Ngayon, naisipan namin dumalaw sa Musgrave Flea Market. Kasi ano nga raw doon, medyo busy daw. So, pumunta naman po kami, nag-inquire, medyo maganda ang medyo busy nga siya nung pumunta kami. And then nakausap ko po yung admin. Naku, sabi niya puno raw yung food area nila sa market. So hindi na muna sila kumukuha ng food vendors. So ang ginawa ko na lang, I asked permission kung pwedeng mag-vlog doon ng patikim. Ayun. So, doon po ako nag-umpisa with Kyle at saka nag-offer sa mga ibang tao. So, doon po nag-umpisa yung aking patikim na vlog. And then, lagi ko pong, habang nagpo-vlog kami, lagi ko pong sinisingit sa admin na bigyan naman ako ng chance na, na makapag-open ng stall. Ayun, nasabi niya na marami raw nag-a-apply, ang dami-dami raw nakapila. So, if I want to, ilalagay daw niya ako sa waiting list, pero it will take about 2 years to wait. Grabe, 2 years to wait. So, ganun pa nangyari. So, habang naghihintay, tuloy naman po yung aking vlogging. Tuloy yung nagbo-vlog ako sa patikim, nagluluto ako ng mga Pinoy food, at nagpapatikim sa mga interesado lang na tumikim. Ang hirap po kaya talaga mag-offer doon kasi hindi lahat ng tao yung talagang ready na tikman yung ibang luto. Kasi medyo medyo takot sila mag-try. Meron talaga yung ayaw nilang tumikim ng hindi nila kilalang pagkain. Ayun. So, habang nagpapatikim, doon nyo po, kung nanonood po kayo, lagi ng mga videos, sigurado nakilala nyo na si Grumpy. Ngayon, siguro naka-1 taon, mahigit din kami na, na halubilo sa kanila, ganyan, yung mga tikimers. And, yun na nga, pumanaw po si Grumpy kasi nga nagkasakit. So, from that point, itong si Lady D, nagpuplano na po siyang umalis. Kaya, she started processing yung mga documents para nga po makaalis. Ngayon, nabanggit niya na hindi na raw niya kayang ituloy yung stall nila. Kaya naman, naisip ko na kunin na lang kasi aminin ko na po, biglang pumasok sa isip ko na makapasok agad ako sa market kasi nga waiting list ako, di ba? So yung pag-take over siguro ng pwesto baka makatulong kasi nga syempre take over meaning andun ka na, mas madali na makiusap sa admin na magpalit na lang ng produkto siguro just in case, di ba? So yun lang ang nasa isip ko noon. So kinuha namin. So ngayon na-excite ako masyado
hindi ko inaral yung market. Basta kinuha na lang namin, binayaran ko, and then, ayun na, basta bili dito, bili, medyo na-excite nga kami. So, bili kami ng toys, tinda rito, tinda roon. Hindi ko po akalain na meron palang problema yung stall na yun. Yung, may rule po kasi yung admin na hanggang 2 lang po ang pwedeng magtinda. Kunwari, puro toys na yon, 2 vendors lang dapat ang magtinda ng mga laruan. Ngayon, hindi ko na po talaga, hindi ko nababanggitin yung istorya. Pero, matagal na pala na pinapatigil magtinda ng laruan itong yung na-take over namin na pwesto. So, naging makontroversial po yun, pati sa admin na gusto nila ibigay raw namin lahat ng listahan kung ano yung tinda. Tapos nakausap ko rin yung isa doon na sabi ko, hindi ko alam yung problema nyo, huwag nyo naman akong isali dyan kasi take over ko lang. Sabi lang nung isa ay basta, sabi niya, hindi ka na pwede magtinda ng laruan dyan. Mag-isip ka na lang ng iba. Ganon. So, nanahimik na lang ako. So, pinagpatuloy lang po namin. But then, at the same time, naghanap po kami ng ibang, nakahanap kami ng ibang market. And trinay namin, yung first night namin, yung sa Westville na yon, trinay namin yung, dala namin yung mga toys. Yun nga po, naging mahina siya. Ngayon kinausap ko yung admin, sabi ko, kung papayagan ba niya ako magtinda doon, gagawa ako ng mga, yun na, pumasok na isip ko, yung mga lumpia. Lumpia na lang muna. Sabi niya, sige, subukan mo. So, doon po nag-umpisa na nung pangalawang Westville market na, night market po yun pero Sabado. Once a month din, once a month. Etong Musgrave kasi every week po yan. So, sabi niya, sige, sa susunod, pwede mong subukan yung lumpia, ganon. So, sabi niya, sige, i-try natin yung lumpia sa susunod. So, ganun po ang nangyari. So, I started, investing, making this and that. Nag-try lang ng mga ilang pirasong lumpia lang muna. Alas 5 po yung umpisa nung setup ay ng market. Pero dapat mga 4 o'clock o 4:30 naka-set up na. Ngayon, inaaral ko po yung sitwasyon kung manggagaling kami sa Musgrave, uuwi, maglo-load ng ibang gamit, magagahol kami sa oras. Kaya ang ginagawa ko po tuwing Sabado na may Westville, hindi ako pumupunta sa Musgrave. Medyo hindi nagustuhan po ng admin yun. Naku, pinagmulta pa nga kami na kung hindi raw kami pupunta, bayaran pa rin daw namin yung pwesto doon. Di ba nakakainis yun? So, para lang mapagbigyan, nagbayad na rin ako. So tuwing may Westville market kami, bayad ko rin yung kabila. Yun, para lang masubukan ko ba yung lumpia. Ngayon, ilang beses na ganun po ang nangyari. Ayaw nung admin. So, ini-explain ko na ibang setup kasi sa pagkain, tapos ibang setup doon. Kasi sabi niya, ako lang daw ang gumagawa nun, na hindi ako nag-trading doon kung may Westville. Hindi raw, lahat naman daw, ang dami naman daw vendors na nanggagaling doon na pupunta sa Westville. Sabi ko, magagahol kami sa oras kasi nga, maglo-load kami, di ba? Tapos mga toys yan. So, pagdating sa bahay, mag-offload. Tapos, ilo-load lahat yung mga ibang gamit kasi nga pagkain naman. Gahol po sa oras, hindi namin kaya. So, ayaw niya yun. Ayaw niya. So, sabi niya, wag na lang. Sabi niya, wag na lang daw ako. Kaya po, ako natanggal sa, sa group chat kasi ayaw na niya akong kausapin. Pero, sabi ko, bakit kasi ayaw niyo akong bigyan ng chance na masubukan ng pagkain? Sabi ko,
para kung sakali, at least parehas na yung product. So, pwede na akong diretso mag-set up doon after Musgrave, di ba? So, yun ang sinabi ko. Siguro napag-isipan niya, kaya sabi niya, o sige, bigay mo sa akin yung mga listahan mo at tingnan ko. Sabi niya ganyan. So, nung nakita niya yung listahan, maybe after many tries, sabi niya, o sige, pagbibigyan kita. Pero ito lang masasabi ko, sabi niya, hindi lahat ng product doon mabebenta, sabi niya. Which is totoo kasi nung nagpo-vlog pa lang ako, may nakita na ako doon na minsan ko lang nakita in 2 years time yata, o maybe minsan o 2 beses ko lang sila nakita na nagtinda ng dumpling, hindi na bumalik. Tapos, meron naman yung nagtinda ng puro spring rolls din. 2 beses lang yata silang nagtinda rin. Hindi na bumalik. Kasi nga, siguro hindi nabenta sa tao. Kasi, yung mga tao nila, nakaupo lang doon. Walang food tasting. Tapos, nakahawak lang sila sa cellphone. So, yun ang sabi niya sa akin na, wag ko raw expect na magiging mabenta. Pinagbigyan ako kasi puro mga spring rolls ang bebenta ko. Kasi yung sabi niya meron na raw siya pero hindi bumabalik. Kaya sabi niya, okay, give it a try. And then, I'll give you 1 month. Tingnan natin kung magugustuhan mo. Sabi niya ganyan. So, ayun, yun po nangyari. Doon kami nag-umpisa na mag-pwesto doon. Yun, nag-umpisa kami pinesto niya kami sa pinakababa, entrada ng food lane. Pero, yun na nga, hindi rin maganda kasi hindi pantay yung ground. Ngayon, nung first day namin, syempre, first day yan, naglabas kami ng mga free tasting para matikman ng tao kung ano yung binibenta namin. Matikman nila, kung magustuhan nila, bibili. So, doon po kami nag-umpisa. Palipat-lipat kami, ganun po kasi nilalagay lang niya kami kung saan may available na space. Kaya naman palipat-lipat kami hanggang sa napunta kami sa pinakataas kung saan nandun si Kyle noon na nagtatrabaho rin sa admin. Alam mo naman si Kyle, lagi siyang masaya pag kasama niya yung 2 ladies. Lagi siyang nasa amin. Tapos kasi lagi ako may dalang pagkain, alam niyo na mahilig siyang kumain. So, yung siguro 2 o 3 beses kami nandun, napansin ng admin na bakit laging andun si Kyle, iniiwan yung trabaho niya. Tapos hanapin niya si Kyle, nasa amin. Pero kitang-kita naman po ni Kyle yung trabaho niya. Kaso, napapabayaan niya kasi nga, nasa amin, nakikipagkwentuhan sa 2 dalaga. Ayun. So, sabi nung admin, lumipat ka kaya sa baba, sabi niya. Pero hindi ko pa alam na dahil kay Kyle. Sabi niya, there's available space doon sa baba. Ngayon, nung una, ayoko kasi malapit sa music. Alam niyo naman yung mga copyright pag di ba? So, now, sabi ko, tingnan na lang natin, gawan na lang ng remedyo siguro nung ating editor. Ang editor po yung anak ko, si Christina. So, and then, mahina rin po kasi sa taas. Yung bang, ang layo na masyado. Nasa food lane nga kami, pero ang layo na halos hindi man lang marating ng customer. Kaya sabi namin, o sige, doon na lang kami sa baba, subukan natin. Doon kami napunta, doon nag-umpisa. Tapos nung nandun na kami, tinanong ako nung admin during the first day, sabi ko, maganda doon. Although may music, pero maganda. Tapos sabi niya, no, it's better for you to be there kasi para na rin mailayo ko sa inyo si Kyle. Kasi nawawala siya sa aking stall, sabi niya. Yun naman po nangyari. So, yun, nagkatuloy-tuloy na po yun. Ngayon, every time na may available sa food stall, pre-namis naman ng admin sa amin, ilalagay niya kami doon.
nagkakataon naman na pag nasa food area kami, ang lakas ng benta. Kasi syempre, andun na yung mga tao doon na sila talagang sa pagkain. Tapos, interesado sila, curious sila, tapos may patikim pa, di ba? So, yun po ang umpisa. So, kung walang bakante, balik muna kami dun sa malapit sa music, ganon. Pero, two times na, maybe last month, nabigyan na po kami ng permanent space po, permanent spot doon sa food lane. Although, hindi po siya, hindi kami 100% masaya, pero masaya na ako doon. I mean, yung mga girls, hindi po sila 100% na masaya, pero na-observe nila during our first 2 days doon sa food lane, talagang as in non-stop po, yung kahit na pa isa-isang bibili, non-stop naman. Nung una, medyo sila, hindi pa sure. Sabi nila, give us more chance to observe kasi nung nalipat kami, naitaon na payday. So, sabi nila, subukan natin sa susunod. Nung sinubukan namin na susunod, naku, naging busy na naman. So, sabi nila, sige na nga, okay na, yun. Kaso naman, ito namang ulan-ulan tuwing Sabado, ganun po ang nangyari. So, yun po ang naging kwento nung aming journey para makakuha ng permanent na pwesto ngayon sa Westville, dito sa Musgrave. So, yun po ang naging journey namin para makapasok sa Musgrave. And, ang Musgrave po, they are top 2 sa buong syudad po ng Durban. And the Westville is number 3. Ayan. Yung top 1 po sa Xiongweni, medyo malayo na. Tsaka puno na po ang mga food stalls nila doon kasi I tried to apply. So, we are happy na we are in the top 2 best flea market in Durban. So, yun. Yun po ang naging kwento. And, naging masaya naman po kami kasi maganda nga ang resulta. Tapos, andyan kayo lagi na nag-aabang po. So, ang hinihingi ko lang po ng paumanhin, nawala na po yung tikiman time kasi nga nawalan na rin ako ng oras kasi nakatutok na rin ako sa kitchen. Dati, iniiwanan ko po yung dalawa pero lumalakas na po kasi kami. And then, iniiwasan na rin kasi namin na maging malamig yung stock namin. Kaya naman, nagpiprito lang ako paunti-unti para laging medyo mainit pa pagbilhin ng customer. Ganun po ang nangyayari. Plus, yung tofu squares natin na laging bumabanat, yun ang isa pang kumukuha ng oras ko. Ayun, so pasensya na po. Parang parang nawala na yung tikiman. Kasi wala na rin si Kyle na alam ko yun naman po ang paborito nyo, di ba? Si Kyle. Tapos yung iba naman, since nung nagtinda ako, pupunta na lang ako doon sa kanila pag may oras ako. Kaso busog na sila kasi kumain na sila. Hindi na sila nakaantay sa akin. Tapos, yun. So, wala naman na akong panahon na mag-offer pa sa iba. And I don't wanna try to offer new people. Kasi, yun na nga. Hindi po basta-basta mag-offer dito. Yun po ang naging kwento ng ating flea market journey. And then, nagpapasalamat po ako lagi sa inyong suporta na nandiyan kayo lagi. And, pasensya na po kung laging naka-AI yung voice natin kasi hindi ko talaga ma-convince yung anak ko. Ang ganda sana kung siya, ang ganda ng boses niya, di ba? Ako rin naman sana, kaso nga sabi niya, ang haba ng proseso daw. Busy rin po kasi kami dito sa bahay. May isa pa po kasi kaming business, home-based business. Medyo yun pa ang pinaka-main na business po namin dito. Kaya medyo nawawalan po kami ng oras, pati yung anak ko sa kanyang pag-i-edit. Ayun.
Pero alam nyo naman po yung ating spring roll, parang nag-i-enjoy na po kami na gawin yun kasi yun na nga, busy na sila, nagiging busy sila. Tapos, nakakatuwa po kasi yung ang daming nagkakagusto sa pagkain natin. Tapos, pagkatapos na lang kumain, they really gonna take their time na babalik sa pwesto para lang sabihin kung gaano kasarap yung pagkain na nag-enjoy sila. O diba, proudly Pinoy po tayo. Sana naman may makapansin sa atin dyan sa Pinas. I-share nyo naman po. Share naman po sa ating mga kapitbahay, kaibigan, para naman po dumami na po ang ating mga subscribers, viewers, at baka sakaling makarating sa mga dapat makapansin, ganun, and nang malaman po nila na may Pilipina po na nagpo-promote po ng ating mga pagkain dito sa South Africa. Ayan. Nakakatuwa po talaga, nakakataba ng puso, o diba? Kaya naman nag-i-enjoy na po kami. So, ulit-ulitin ko po ang pasasalamat ko po sa suporta nyo. Kundi dahil po sa inyo, wala po kami rito. We are growing slowly but surely. And guys, may nilabas ako na shorts, parang ilan lang po nakakita. Mag Q&A po tayo. Kasi nga dalawang Saturday na ako na walang nagawang wala kayong market, walang video. Mag Q&A po tayo. Kung may gusto po kayong itanong or suggestion, paki-comment na lang po, and then igawan po namin ng video yung mga sagot namin. Ano po? So guys, sana po wag kayong magsawang sumubaybay. And lahat po ng ng katanungan nyo or suggestion nyo po, i-discuss po natin sa ating Q&A. Ayan. So, salamat po sa inyong panunood sa ating malanobelang kwento. So, yun lang po. And maraming salamat po. Thank you for watching, guys. And see you in my next video. Please like, share, and subscribe na po. Tulong na lang po. And by the way guys, tuloy pa rin po yung aking feeding for the homeless. Bilang pasasalamat po sa mga blessings na natatanggap natin. So, may mga pasingit-singit po akong paisa-isa. Ayun. So guys, see you next time. Bye!